Aabot na sa halos 2,000 pasahero ang stranded sa ilang pantalan sa bansa. Ito'y bilang pag-iingat at paghahanda sa inaasahang hagupit ng Bagyong Juan. Narito ang report. Sa harap ng banta ng Bagyong Juan, siniguro ng Department of Transportation at attached agencies nito ang kahandaan para alalayan ng mga commuter at mga residenteng maaapektuhan sa inaasahang matinding hagupit ng bagyo. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na paghandaang mabuti at gawin ang lahat para maibsan ang matinding epekto ng sama ng panahon. Dahil dito, ipinag-utos ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga opisyal ng DOTR at attached agencies nito na regular na magbigay ng mga status at assessment reports para malaman kung ano pa ang mga kakailanganing hakbang ng ahensya para sa mas maayos na emergency response. Inatasan din ng Philippine Coast Guard, LTO at LTFRB na mag-deploy ng mga bus, truck at mga vessel para makatulong sa mabilis na evacuation ng mga residente at maghatid ng relief goods. Inatasan ding mag-deploy ng sapat na tauhan ng PCG para tulungan ng mga lokal na pamahalaan para sa rescue at rehabilitation operations. Sinabi ng DOTR na agad-agad magpapatupad ang PCG, Philippine Ports Authority, Cebu Ports Authority, ng no-sail policy sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Nagbigay direktiba din ang DOTR sa aviation at maritime sector agencies gaya ng CAAP, MIAA, Clark International Airport Corporation, PPA, Maritime Industry Authority o Marina at Mactan Cebu International Airport Authority na siguruhing mabibigyan ang mga stranded na pasahero ng pagkain, inumin at medical assistance. Dagdag pa rito ang pansamantalang pagsususpindi ng singil sa toll para sa mga sasakyang gagamitin sa emergency at rescue operations. Tiniyak pa ng ahensya ang seguridad at integridad ng mga transport infrastructure gaya ng mga airport, seaport at riles ng tren para sa maayos na biyahe ng mga pasahero. Mula kaninang alas 12 ng madaling araw hanggang alas 4 ng umaga, nakapagtala na ang PCG ng nasa halos 2,000 stranded na pasahero, truck drivers at cargo helpers sa 24 na port sa bansa. Nasa mahigit 700 cargo sa 30 barko ang stranded, habang 23 barko at motor bangka ang kasalukuyang sumilong pansamantala sa mga pantalan. Nag-abiso na rin ang Cebu Pacific kaugnay ng mga kanseladong biyahe para bukas November 9. Kanselado na rin ang ilang flight nito sa Lunes. May mga biyahe na rin kinansela ang Philippine Airlines simula bukas hanggang Lunes. Nagpaalala naman ang DOTR sa mga airlines na walang dapat singiling rebooking fees o additional charges at karapatan ng mga pasaherong humingi ng full refund sa kanilang kanseladong flights kung kanilang nanaisin. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.